Ako si Cassandra. Sa mata ng lahat, isa akong matagumpay na architect. Pero sa loob ko, isa akong machine na pinapapagana ng galit. 8 taon na ang nakalipas, sinira ng pamilya Santillan ang lahat. Sila ang dahilan kung bakit nawala ang negosyo ni Papa. At ang pinakamasakit, ang future na inakala kong akin, lahat naglaho. Ang target ko, si Lucas Santillan, ang nag-iisang tagapagmana ng Santillan Group of Companies. Sabi nila, siya raw ang pinakamatalino at pinakagwapo. Pero sa mata ko, siya ay simbolo ng kawalang katarungan. Kaya naman, sinigurado kong makapasok ako sa kumpanya niya. Hindi bilang architect, kundi bilang personal executive assistant. Plano kong pabagsakin ang kumpanya niya mula sa loob, piraso-piraso. Nang unang magtagpo ang tingin namin, may kakaiba akong naramdaman. Hindi lang put, may koneksyon na hindi ko maintindihan. Seryoso, internal monologue. Sabi ko sa sarili, hindi Cassandra, put lang ito. Huwag mong kalimutan ang dahilan kung bakit ka nandito. Ang paghihiginti mo, mas matimbang kaysa sa kakaibang spark na ito. Naging masalimut ang misyon ko. Nalaman kong mas matino, mas dedicated, at mas down-to-earth si Lucas kaysa sa inakala ko. Hindi siya ang aruganting mayaman na akala ko. Pero ang inggit ko sa kanya, patuloy na bumabagabag. Bakit siya ang may lahat? Bakit kami? Wala! Inutusan niya akong mag-ayos ng lahat ng personal affairs niya, kabilang ang pagdalo sa mga family dinner at social events. Sa mga sandaling iyon, nakita ko ang vulnerability ni Lucas. Tiniyak kong makakita ako ng weakness, isang flaw na gagamitin ko. Isang gabi, may nakita akong confidential file sa desk niya. Ito na ang simula ng plano ko. Pero bago ko pa man makuha, nahuli niya ako. Nagulat pero mabilis na bumawi. Tinanong niya, "Cassandra, anong ginagawa mo dyan?" Sabi ko, "Sir, hinahanap ko lang po ang schedule ninyo para bukas." Tinitigan niya ako. Ang tingin niya ay hindi galit, kung hindi curious. Malalim, sabi niya, "Huwag kang mag-alala, Cassandra. Sa akin, walang kailangang itago. Magtiwala ka." Ang kanyang pagtitiwala ang pinakamalaking trap ko. Dahil sa halip na puot ang maramdaman ko, guilt ang nagsimulang kumain sa akin. Unti-unting nagbago ang aming relasyon. Hindi na ito tungkol sa trabaho. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa pressure sa kanya ng pamilya. Nagsimula kaming mag-usap tungkol sa dreams. Ang puot na baon ko, unti-unti nang natunaw. Isang gabi, habang nagtatrabaho kami ng magkasama sa site, umulan ng malakas. Nag-share kami ng payong at sa ilalim ng ilaw ng kalye, nagkatitigan kami. Ang silence ay mas malakas pa kaysa sa ulan. Hindi ko alam kung bakit pero ang kamay ko ay kusa siyang hinawakan. Ang galit at paghihinagpis ko biglang naging desire. Sabi niya, "Cassandra, alam kong may dinadala ka pero sana pagdating sa akin, wala nang secret." Sa sandaling iyon, hindi ko na kinaya. Nagdududa, struggling, niyakap ko siya. Isang yakap na puno ng puot at pag-ibig ng sabay. Ang unang halik namin, hindi ito matamis. Ito ay desperate, intense at guilty. Ang aming kakaibang love story ay nagsimula sa isang kasinungalingan. Kinailangan kong pumili. Ang paghihiganti ba o ang pag-ibig na matagal ko nang hindi nararamdaman? Nagdesisyon akong itigil ang plano ko. Aaminin ko ang lahat. Pero huli na. Ang hacker na inupahan ko bago pa man kami magkita, ginawa na ang kanyang mission. Ang confidential file na nakita ko sa part 2, ginagamit na ito para pabagsakin ang isa sa mga major projects ng Santillan Group.
Kinabukasan, gulat na gulat si Lucas sa news. Dismayado, may pag-aalala. Sabi niya, "Cassandra, ang project natin may leak. Ito ang pinakasensitibong information." Niyakap niya ako. Sa yakap niya, naramdaman ko ang poot at galit ko sa sarili ko. Naging traidor ako. Ito ang aming climax ng pagkakanulo. Nanginginig, full of guilt. Sabi ko, "Lucas, may kailangan akong aminin." Ngunit bago pa ako magsalita, pumasok ang board at ang papa ni Lucas. Tinignan nila ako ng may pagdududa. Alam kong napagbintangan na ako. Inakusahan ako bilang spy. Sinabi ni papa ni Lucas na alam nilang anak ako ng dating kalaban nila. Nagulat ako. Hindi pala ako ang nagtatago ng sikreto. Sila rin. Humarap si Lucas sa akin. Ang mata niya malamig, walang warmth na natira. "Cassandra, bakit? Akala ko totoo ka." Pero biglang nag-iba ang tono niya. "Alam ko na matagal na. Alam ko na anak ka ni Jen de la Cruz. Kaya ko hinayaan mong magstay." Nagulat ako. Hindi ko maintindihan. Bakit niya ako hinayaang maging assistant niya? Pagpapatuloy niya, "Ginawa ko iyon dahil gusto kong itama ang pagkakamali ng papa ko. Gusto kong tulungan ka. Ang paghihignis mo, naintindihan ko. Ang pag-ibig ko sa'yo, ito lang ang natataging kaan para makabawi. Pero bakit mo pa rin ginawa ang paghihiganti?" Ang puot ko napunta na kay Lucas. Dahil sa pag-ibig, sinubukan niyang magbayad. Pero dahil sa inggit ko, winasak ko ang lahat. Hindi ako kinasuhan ni Lucas. Sa halip, sinigurado niyang naibalik ang katarungan para sa pamilya ko. Pinili niya ang integrity kesa sa company. Iyon ang tunay na paghihigante. Ang pagbabago sa kultura ng Santillan Group. Pagkatapos ng lahat ng gulo, nagkita kami ulit. Hindi na sa opisina, kundi sa lumang site ni Papa. Sabi ko, "Lucas, patawarin mo ako. Hindi ko inakala na ang puot ko mas hihigit pa sa love." Sagot niya, "Hindi kita sisisihin, Cassandra. Ang paghihiganti mo ang nagdala sa'yo sa akin. At doon, nakita ko ang tunay mong puso." Ang pag-ibig namin ay hindi nagsimula sa kilig. Nagsimula ito sa galit, inggit at panlilinlang. Ngulit ang kakaiba at matinding journey na iyon ang nagpatunay na ang pag-ibig na lumalabas sa pinakamadilim na sandali ang siyang pinakamatibay. Kasalukuyan, magkasama kaming nagtatayo ng bagong architectural firm. Ang legacy namin? Itatayo ito hindi sa puot, kundi sa pag-ibig na matinding sinubok ng tadhana. At sa huli, ang pinakamalaking paghihiganti ko, ang mahalin ang lalaking dating target ko, nang walang pag-aalinlangan. Matapos ang lahat ng drama at confession, hindi naging typical ang engagement namin ni Lucas. Walang surprise na proposal sa rooftop o candlelight dinner. Ang proposal niya? Natawa ng kaunti. Naganap sa loob ng aming new architectural firm habang nagko-compute kami ng budget para sa isang proyekto. Inabot niya sa akin ng singsing habang may hawak akong calculator. Sabi ni Lucas, "Cassandra, itinatayo natin ang future natin. Hindi ito perpekto. May puot pa ring alaala, may galit pa ring natira. Pero gusto kong maging partner kita sa lahat ng ito, sa trabaho at sa buhay." Ang inggit at paghihinagpis ko ay tuluyan ng napalitan ng tiwala. Ang paghihingganti ay naging legacy. Ang architectural firm namin,
Pinangalanan naming Phoenix Builders, simbolo ng muling pagbangon mula sa abo. Pero hindi ibig sabihin na wala ng tensyon. Kailangan naming balansehin ang aming trabaho at personal life, lalo na dahil naging public ang kwento namin. Ang tadhana namin talaga namang kakaiba. Kahit nagpatawaran na kami ni Lucas, may isang huling bahagi pa ng puot na kailangan kong harapin. Ang papa niya, si G. Santillan. Siya ang root cause ng lahat ng pain ko. Sinamahan ako ni Lucas. Nagkita kami sa isang pribadong lugar. Ang tensyon ay napakabigat. Tinitigan ko ang matandang Santillan. Ang mukha niya, may regret na ngayon. Hindi ko siya hiningan ng pera. Hindi rin ako nagalit. Seryoso, sincere. Sabi ko, G. Santillan, ang paghihingati ko ay natakos na. Hindi ako ang sumira sa inyo. Ang conscience ninyo ang sisira. Ang hiling ko lang, huwag na kayong gumawa ng pagkakamaling katulad ng sa akin. Naluha si G. Santillan. Nag-alay siya ng public apology at restitution sa pamilya ko na tinanggap namin ni Papa. Ang galit at paghihinagpis na matagal kong dinala, tuluyan nang naglaho. Ang pag-ibig namin ni Lucas ang nagbigay sa akin ng kapayapaan. Pinili namin ang pagpapatawad sa halip na puot. Ngayon, kami na ang boses ng integridad sa industriya. Ang Phoenix Builders ay umuunlad. Ang aming unang anak, pinangalanan namin sa apelyido ni Papa, De La Cruz Santillan. Simbolo ng pag-iisa ng dalawang pamilyang dating magkaaway. Isang gabi, habang nakatayo kami ni Lucas sa site ng pinakamalaking project namin, niyakap niya ako. Sabi ni Lucas, "Cassandra, ang legacy natin mas matibay pa kesa sa mga building na itinatayo natin. Ang pag-ibig natin, kakaiba." Ang paghihiganti ko, ang naging daan ko para makita ang pag-ibig ko. Ang kwentong ito ay patunay na kahit ang pinakamatinding puot, galit, inggit at paghihinagpis ay kayang talunin ng isang klase ng pag-ibig na handang magpatawad at magsimulang muli. Ang tadhana ay hindi lang nagbigay ng kaligayahan, nagbigay ito ng katubusan.